News Updates. Sa ating mga balita, pagkakakilanlan ng putol-putol na katawan ng tao sa Cavite, tukoy na. Viral scolding teacher, hindi pa parusahan ng DepEd. De Lima, naghain na ng mosyon para mabasura ang kanyang natitirang drug case. Muling pagbubukas ng NFA warehouse, pinabibilis ng DA. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Natukoy na ng pulisya ang pagkakakilanlan ng natagpuang katawan ng isang lalaking walang ulo, binti at braso sa gilid ng Cavite-Laguna Expressway o CALAX sa bahagi ng Barangay Kaong sa Silang Cavite nitong March 18. Ayon kay Silang Police Chief Lieutenant Louie Gonzaga, taga Quezon City ang 23 anyos na biktima batay sa kumpirmasyon mula sa kaanak nito nang makita ang tattoo sa kaliwang dibdib. Pagbabahagi pa ng kamag-anak ng biktima, 2 linggo na nila itong pinaghahanap. Lumalabas din sa investigasyon ng mga otoridad na dating sangkot sa kaso ng iligal na droga ang biktima. Kaugnay nito, nagsasagawa na ng backtracking sa CCTV footage ang Silang Police upang hanapin ang iba pang parte ng katawan nito. Isiniwalat ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte na hindi papatawan ng parusa ang gurong nag-viral sa social media dahil sa livestream video nito na pinapagalitan ng kanyang mga estudyante. Sa isang media interview kay Duterte sa Cambodia, sinabi nitong natanggap niya na ang paliwanag ng naturang guro at pinaalalahanang huminto muna sa klase kapag nakakaramdam ng galit habang nagtuturo. Dagdag pa niya, hindi raw alam ng teacher na naka-live siya ng mga oras na yun. Pagbabahagi pa ng Vice Presidente, dapat daw na dumaan sa psychosocial support ang mga mag-aaral na nakaramdam ng discomfort kapag pinapagalitan sila ng kanilang guro. Kasalukuyang nasa Cambodia si VP Sara para sa inaugurasyon ng Philippine International School sa Phnom Penh, ang kauna-unahang overseas school na gagamit ng K-12 curriculum ng DepEd. Naghain ng mga abogado ni dating Senator Laila De Lima ng demurrer to evidence sa Muntinlupa City Regional Trial Court para maabsuelto ang dating senador sa kanyang natitirang drug case. Nakasaad sa amended demurrer ng kampo ni De Lima na walang katotohanan ng mga testimonya sa umano'y illegal drug trading ng dating senador. Hindi raw nakapagbigay ng sapat na ebidensya ang prosecution para patunayan ito. Nakasulat din sa motion na binago ng ilang mga testigo ang kanilang mga testimonya laban kay De Lima. Kinasuhan si De Lima ng 3 kaso sa pagkakasangkot sa illegal drug trading. Inabsuelto siya ng Muntinlupa Court sa 2 kaso noong February 21 at May 2023. Pinabibilis ng Department of Agriculture o DA ang muling pagbubukas ng mga nagsarang warehouse ng National Food Authority o NFA. Ito ay upang mapanitili ang mga operasyon ng ahensya kabilang ang procurement ng mga palay. Ayon sa DA, magagawa nila ang reopening sa pamamagitan ng paglipat ng otoridad mula sa suspended NFA warehousemen sa kanilang mga tauhan. Nilabas ng DA ang pahayag matapos sabihin ni Ombudsman Samuel Martires na hindi kasalanan ng Office of the Ombudsman ang pagsasara ng NFA warehouses kung nasa gitna ng investigasyon ang naturang rice agency. Noong nakaraang linggo, itinalaga na ng NFA Council si Director for Larry Lacson bilang Officer in Charge Administrator ng ahensya. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatili nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.